Alright, so magandang gabi. Last part na tayo ng ating series, OOP series tutorial. So, start na natin yung ating Apache server and SAMP para basta. So, yung ating ang papakita ko sa inyo ngayon ay tawag ito. So, login mo tayo na OOP. So, ipapakita ko sa inyo, dapat ito, pag nag-type tayo dito, mag-filter siya depende doon sa characters na ginagawa natin. Okay? So, gagawa tayo ng filtering using Ajax with OOP. Yan. Okay. So, una, punta sa ating code Sublime Text. Open natin ating Sublime Text or kung ano man gamit yung code editor, it's either VS Code o Notepad++ or Notepad of Sublime o IntelliJ, mga ganyan, Atom, yan, o Microsoft Office. Okay, anyway. So, doon muna tayo sa ating Ajax. Sa ating JavaScript or jQuery file. Okay. Open lang natin yung ating retrieve Ajax. Yan. So, bago tayo magsimula, muna pala lahat, ayusin muna natin yung ating layout sa ating information page. Dahil meron tayong konting babaguhin dyan, no? So, gagawin ko lang sa ating information page. Okay. Tanggalin ko na tong form na to. So, hindi ko na kailangan to. Ito rin. Yan. So, refresh ko na yung page natin kung may nagbago. Yun. So, medyo may konting pagbabago. Ano? Okay, next. Siguro, itong logout. May logout ba ito? Ito. Ating add new at logout. Okay na yan dyan. So, 8. Siguro, dito, sa ating column, gawin ko siyang medyo laki natin na konti. 6. 5 na. 5. Yan. Ay, sorry. 5. Tama, 5. Tapos ito 7. Yan. So, para 5 plus 7 is 12. Yan. Okay. So, ngayon, itong tanggalin ko na itong div tags na to. Yan. So, pagsama natin yung dalang input na yan sa isang div. Yan. Ngayon, dito, itong gawin natin siyang i-tags. Kumbaga parang ito yung magiging reset button. Natin reset. Pa-refresh natin. So, yan. Ganyan siya, ano. Okay? May konting error na tayo. Okay. Siguro, ayusin ko na yung ating row. So, call 5, div call 6. Okay. Sige, ganito siyang, ba't may call 6 dito? So, tanggalin ko na to. Tanggalin ko to. Yan. So, refresh natin yung page. Yan. Okay. Then, medyo okay na siya ngayon. Okay. So, ngayon, reset button. So, ganyan ko na siyang information page. Information. Class. Mga classes niya sa Bootstrap. Tapos, ganyan siyang Ninja. Hindi. Hindi. Bakit text? btn button. Yan. Okay. So, natin type button. Yan. Para medyo okay. Yan. Tapos, litan lang natin. Alright. So, dito naman sa input natin, type search, name search. Actually, hindi ko na kailangan tong name search na to kasi bahala na si jQuery magkuha ng data.
So, lagyan natin ID search na lang. So, ID search. Tapos, siguro lagyan natin ng reset search. Yan. So, class reset search. Reset search. Yan. No. Gawa tayo label. Dito, labelan lang natin na siguro natin siyang para medyo kitang-kita. Natin ang filter. Yan. Patayin natin ngayon. So, yan na, no? Okay. So, ayos natin yung ating layout. So, gagawin ko dito sa ating call-mv5, gagawin ko siya d-md flex para mag-flex lang siya. Flex box na tinatawag sa CSS. Yan. So, konting adjustment lang tayo. Siguro dito sa ating margin end, gagawin siya -1 and margin start -1. Okay. Para magkaroon ng konting uwang. Ayan, no? Yun, sa ating margin top, margin right, and margin left. Margin left and margin right. So, margin end, right, start is sa left. Tapos dito, konting adjustment lang din. Margin top na siguro 1 lang din. Yan, margin top 1. Yan. Okay, so ngayon ready na yung ating button ngayon, yung ating element and button. Pag i-reset, nag-reset siya. Okay. So ngayon sa ating Ajax, ang gagawin lang natin dito ay una sa lahat, gagawa mo tayo ng reset function niya. Okay, so pag blanco yung input, mag-reset siya. So, ready lang natin yung ating document or DOM. Document set ready. Kunin natin yung class reset search. Okay. .on key up event. Key up means sa event ito, yung JavaScript event, na kung saan pa nagpipindot ka ng keyboard, tawag dyan is key up. No? So, gawa tayo ng variable. So, gawa tayo ng simpleng if and else statement. Ito ay shortcut if and else statement sa jQuery or JavaScript. Tatawag itong ternary operator. O shorthand if and else statement. Null. Yan. So, ngayon, okay na. Okay na yung ating reset. So, pag na-refresh ko to, type tayo. Pag binuro kayo, dapat mag-reset siya. So, ngayon, hindi. Kasi, yun nga, sabi ko nga, sa PHP, laging ganito na lang. Kaya ako, record ako gumamit ng incognito eh. Pinare-record ko. Para hindi lang masave yung mga cache. Okay, makita nyo. Okay, kung makikita nyo yung seconds, mabilis lang siya mag-refresh. Ayan. Okay. So, gumagana yung ating refresh button o yung refresh function. Mag-reset. No? Refresh niya lang yung page. Okay, ngayon sa ating ID na. So, gawa ulit tayo ng bagong function. Yup. Then yung ating ID na search. Yan. Okay. So, gawa tayo ng variable na get filter siguro. Pasok sa form o sa input na value. Then, dito pasok natin Ajax. So, try muna natin, no? Alert muna natin kung gagana. Alert. Okay, get filter. Okay, so tingnan natin kung gagana siya. So, kung magta-type ako dito ng letter A, dapat mag-alert yan ng A, C, yan. So, ngayon gumagana na siya. Okay?
So, using Ajax sa jQuery method, same process lang, no? URL. Kukunin natin ito yung ating class file sa loob ng class folder page. After nyan, ating method post. And data, napapangalan ko siguro sa filter val. Oh, data, papangalan ko sa filter val. Ito yung magiging trigger sa PHP. Then, kukunin natin yung variable get filter. Then, success function na type natin siguro ito. Success function response. So, bago muna lahat, dito sa ating table, mag-create tayo dito sa ating table response na siguro ng ID na lalagay na show data. Ganyan. Okay? Ayan. Okay, so balik tayo sa ating jQuery. By the way, nakikita nyo itong function, then meron tayong parameters na tinatawag na response. In jQuery kasi, yung term na response generally nagre-refers sa data. Okay? Data return mula sa server after or pagkatapos mag-request ng Ajax. Ito yun. Okay, ganun din dito. Yung data natin after mag-request ng Ajax, na kinuha natin yung data dito sa ating trigger button. Okay? Okay. So, magandaan yan. Itong Ajax niya is a small change na kung saan kumukuha siya ng data behind the scene na hindi nag-refresh yung page natin. Okay? So, yun. So, ngayon, doon sa ating table information, show data, ilalabas na lang natin yan dito. So, call natin yan. Select natin yung show data .html response. So, ganyan lang. Okay? So, ngayon, dito na tayo sa ating PHP. So, create na tayo ng model Ajax, jQuery Ajax. Ngayon, doon naman tayo sa ating class.php. So, dito, mag-create tayo ng panibagong class na siguro yung pangalan ko na sa filter. Data. Ayan. Siyempre, yung walang katapusang setup. Ayan. Ayan. Gawa tayo ng method or function. We're gonna perform filter. Lagyan natin ng ID or variable sa loob ng parameters na papangalan ko na sa kahit anong pangalan. For example, name. Ayan. So, yung ating select query. Nasa pinakita ko sa last tutorial ko na ginawa na nag-wildcard search tayo. So, meron tayo ng first name, like. Okay, ito yung wildcard search natin, di ba? Variable name. Ayan. Or naman, siguro last name, ganyan. Like, variable name. Ayan. So, yun. Tapos, kunin natin yung SQL. Magigitan ng get variable siguro na list. Ayan. Tapos, kunin natin yung buong total ng variable get. Ayan. Tapos, gawa tayo ng variable para sa pagkukuhanan ng data or magko-concatenate tayo ng data. Okay? So, dito, gawa tayo ng if statement. Else, dito. Ayan. So, if
muna, bago muna yan, baba ko lang siya dito. Mag-concatenate muna tayo ng HTML tags sa loob ng PHP. So, gawin ko lang .sign equal sign. Ayan, ikita tayo ng concatenation. Ayan. So, gawin ko lang sa information, copy-paste ko tong buong table na to. Hanggang sa body. Ayan. So, ayan. Ayusin lang natin. Dahil doon gumamit ako sa outside ng double quote, so loob niyan, single quote lang. So, dito na papasok yung ating PHP query. So, if total variable greater than 0, it should be may laman. Else, pag walang laman. Ang gagawin natin sa else, pag walang laman, concat lang tayo ng data. So, kumbaga parang pinagsasama lang natin, pinag-iisang buo. So, gawa tayo ng t-body. Ayan. Here. td. Gagawin ko siyang siguro h4 para medyo malaki. Gawin siyang no record. So, else, kapag equals to 0, no record siya. Okay? Ayan, pwede na yan. So, siguro lagyan natin ng call span na hanggang 8. Kasi kung bibilangin nyo ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay? Okay. Next. Dito naman tayo sa loob ng pag may laman. Ang gagawin na lang natin sa information page, copy ko itong buong table row na to. Ayan. Ayan. Pero bago i-copy niya, may gagawin mo tayong iba. So, gagawa mo tayo dito ng counter, magbibilang kung anong number. Ayan. Tapos, gawa tayo ng while loop. Ayan, while loop. Okay. Sa task niya, gawin natin siyang ctr++ para mag-increment lang siya. Tapos, dito, kung ano yung ginawa natin doon sa information page natin, ganun lang din dito. Copy ko lang to. Copy ko na lang to para mas mabilis, no? Yan, paste natin siya dyan. After natin makopy lahat, okay, so copy ko naman yung table row ulit natin. Ayan. So, ay dumoble. Dumoble ako. Tanggalin ko na to. Dumoble tayo. So, yun. Tapos dito, yung ating ctr plus counter. So, 1. Ayan. Okay. So, ngayon, concatenate natin yung ating HTML tag sa PHP. Paste ko yung ating tags dito. Okay. Dito, medyo may kakaiba. Ibay natin muna lahat. So, para hindi ako malito, lahat muna to, yung mga double quote sa loob ng double quote, i-single quote muna natin. Para hindi lang ako malito. O iwas kalituhan. Kasi minsan natin. Yan. Okay. So, ganyan dapat na magiging itsura niya. So, dito, instead maggagawa pa ako ng echout PHP, dahil sa loob na tayo sa PHP file, hindi ko na kailangan yung tag na yan. Ang gagawin lang natin is double quote dot sign. So, mga pinag-concatenate natin yung mga variables. Okay. And then dito, dot sign double quote. So, yan. Okay. So, dito, medyo may error. Nakalimutan ko to. Dot sign double quote. So, yan. Okay, so yan. Yan, ready na natin yung Ajax filter. So, pag-filter. Okay. Ngayon, sa dulo nating query, syempre, i-end table natin siya. T-body. Ayan.
Tapos sa pinakababa, i-call natin yung data na yan. So, i-echo out natin data. Ang gagawin natin dito, data, para kumpleto yung structure, naka-table yan. Yan. Tapos, saka natin siya i-echo out. Echo data. Para mag-echo lang yung data. Next naman, i-create tayo ng if and else state. If set. Yung ating trigger doon sa Ajax, which is pangalan niya ay filter val. Ayan. So, gawa tayo ng variable. Pangalan ko lang sa filter val. Ayan. Then, include natin yung ating mga file, which is yung kailangan natin yung config. Then yung ating inc short link name at short link.php. Ayan. So, syempre, magkikreate muna tayo ng object para sa connection. So, copy ko na lang to, paste ko siya rito. Ayan. Okay. So, ngayon gagawa ko ng object para sa ating filter. So, lagay ko na lang siya filter search. Ganyan. New filter data. Then, call natin yung connection. Then, siguro, yung ating variable filter search object. Call natin yung perform filter filer. Filter. Ayan. Yan. Then, kunin natin yung ating object o variable na filter search para ipasa yun sa ating jQuery. Then, syempre, connection, close tayo. So, yan. So, ngayon ready na yung ating page, ating Ajax. Tingnan natin kung gagana na siya. So, para sure tayo, close ko na ito yung incognito. Open tayo ng bagong incognito. Yan. Then, login tayo. So, tingnan natin. Type ko body. Nakita nyo gumagana na siya, no? Meron lang tayong mga error sa line 337 daw sa OP class. 337. Ito. Okay. Sabi, undefined key filter val sa ating 337. Ganun din sa shorten link. Okay. Wait lang. Ba Ajax natin? Filter. Filter. So, kulang ng L. So, yan. Tingnan natin kung mag-error ulit siya. So, tingnan natin na. Undefined filter val. Bakit undefined filter val siya? Filter val. So, check natin, no? Filter val. Tapos dito, ito, kulang ng L. Ayan. So, try ulit natin. Ayan, so gumagana yung ating filter val. Ang problema natin yung shorten link, hindi mahanap. So, double check natin. So, pagbalik ko ito, inc short link lang pala. Short link. So, tingnan natin ngayon. Type ako ng body. Nakita nyo, nagre-ref. May error tayo sa perform filter sa 270. Ito, dito, sa query na to. Okay, sabi rito, object class filter data could not convert it to string. Again, tingnan natin mabuti. Okay, select from request name like.
main. 270 daw, di ba? Okay. Sa 347. 347. Ito. Tinutukoy niya. Filter search. So, dito tayo problema sa function ng perform filter. Filter. Kaya nga, baka mali tayo doon. Hanapin lang natin. Hanapin natin yung error na yun. So, dito daw. SQL select from table where remove first name like and data. Ayun, eto. Dapat hindi yan records. Dapat ang variable niya ay get. Kasi ito yung kinukuha natin. Pinapaste ko nga pala siya, no? Kaya records yun. Okay, so ito. So, tingnan natin ngayon kung gagana na siya. Isa pa. Ayan. Oh. Wait. So, yun nga. Tanggalin ko itong this. Ganyan siyang variable get. Ayan. Kasi nga, nagiging object siya pag may this. So, tingnan natin ulit. Ayan. Ganun pa rin. Object, filtered data, collected with string. Okay, row. At ito yung tutukoy niya. Get this on query, get live. Okay, tada. Kaya ako mag-copy paste. Kaya natin, no? So, while row get fetch asok. Tapusin natin to. Hanapin natin yung error na yun. Perform filter data. Object. Tignan natin ha. Mapping ko lang. So, isa-isay natin muna. Filter data. Perform. Where? First name, like. Okay. Okay, get this con. Query SQL total. Get numbers data. Okay. If the 0 CTR live row doesn't get fetch as of data. Okay. 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 Yon, may nakalimutan ako, guys. Dito, tingin ko, okay, filter search, no? Filter connection, then filter search name. Yan, hindi siya filter search dapat. Dapat tangkulin natin dito yung variable na filter. Ito. Yan. Kaya siguro nagiging not object siya.
naging object siya. So, dapat yung variable filter. So, tingnan natin yung gagana na. Ayun, oh, gumagana na siya. Okay, so type natin Jeff, no record, yan. So, yun. So, yan, gumagana din ating filter. And, add. Yan. So, gumagana yung filter natin. So, yun po sa ating last series ng tutorial. And huwag kayo mag-alala, itong file na to, i-upload ko sa GitHub ko, then i-post ko dun sa description ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Out.